Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sapin di umano sa mundo ng social media. Tila bistado nga ang mga senador na ito na gusto talagang patanggalin ang confidential fund na tuluyan ni VP Sara Duterte. Ang nakakalungkot pa dito, nagulantang nga sila kung bakit nga nag-leak ang kanilang information dahil nabisto ang siyam na ito ng mga senador na pulpolitiko na talagang hindi naman sila naglilingkod sa taong bayan at wala na nga silang ginagawa ay sila pa ang unang-unang magpa-file ng kaso at talagang pipilitin na hindi na babalik ang confidential fund. Kaya naman hindi nakapagpigil ang maraming senador at talagang binatikos nga ang siyam na ito na talagang mga tambaloslos at mga pulpolitiko na hindi nag-iisip dahil mas malaki talaga ang perang nakukuha nila. Ngunit wala naman silang ginagawa para sa taong bayan. Ito ang katotohanan na nakakalungkot sa mga senador na ito na napangalanan na dahil nga sa kanilang kapabayaan sa kanilang paglilingkod sa taong bayan. Kaya naman hindi nga ito pinalagpas ni Bato de la Rosa, Jinggoy Estrada at iba pa. Sa kabilang banda ay talagang magfa-file nga di umano ang mga pulpolitiko ng mga kaso na ito. Tignan natin kung sino nga ba talaga ang totoo at kung sino nga ba talaga ang mananalo. Kaya naman dapat na magkaroon ng public audit para makita ng taong bayan kung sino nga ba talaga ang korap na opisyales. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Siguro, napalitaan nyo na to. Di ba? Galing po ito sa Politico mainstream media. Ayan o. Politico.com.ph. Alam ko mainstream to eh. Ayan po, Politiscope. Ang nakalagay po sa balita mga kaibigan, ipakita ko sa inyo para bago po natin i-play yung sa Senado, no, ipakita ko muna sa inyo para meron kayong idea. Ito po ang isang picture dyan. Saan na ba yun? O, ayan o. Lumabas po yan sa balita guys. Mga few days ago, hindi ko na nga pinansin to eh, kasi nga alam ko eh, wala pa kasing walang confirmation eh, so hindi ko lang pinansin. Pero kanina po, nagkaroon po ng session sa Senado, nagkaroon po ng gulo, no? Nagkaroon po ng nagsisihan sila kasi nagkaroon po ng leakage. Okay, ang nakalagay po dito mga kaibigan, 9 senators reportedly want Sara's confidential funds back, sabi po ng Politico.ph. Ibig sabihin, ayon sa balita, ito dong siyam na mga senadora or mga senators, gusto daw nilang ibalik ang confidential funds ni VP Sara. Good news, di ba? Ang ganda ng nila, no? Tama yan, mga kaibigan, no? Kahit tayo, gusto nating ibalik eh. Pero ang problema, mga kaibigan, ganito ang problema. Okay? Ipapakita ko muna sa inyo kung sino yung mga siyam, ha? Ay, nakita nyo na pala, basahin nyo na lang. Number 1 po dyan, si Robin Padilla. Ayan, Robin Padilla, number 1. Number 2, si Bongo. Tapos si Bong Revilla, pangatlo. Si Bato de la Rosa. Ayan, Si Jinggoy Estrada, kasama. Si Lito Lapid, si Tolentino, si Cynthia Villar, at si Pia Cayetano. Ayan, kita nyo ha? Bago natin i-play ang video, tingnan nyo yung mga mukha na yan. Sila po ang mga allegedly, sabi ko allegedly, di umano, na gusto dong ibalik ang confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kaso lang mga kaibigan, nagkaroon po ng problema. Ito po, i-play na po natin guys. Ito po yung nag-leak. Nag-leak po mga kaibigan na executive session ng Senado. Thank you, Mr. President. Mr. President, yesterday we had an all senators caucus and we discussed lengthily the budget of the Republic of the Philippines. And just before
we entered this august chamber, much to my dismay and much to our dismay, there was a news report that identified 8 or 9 senators, and there were names on that list. 8 or 9 senators who wanted to restore the confidential and intelligence fund of the Vice President and the Department of Education. And I wish to tell the people of the Philippines that there was no votation that happened yesterday with regard to the intelligence fund of the Vice President and the Department of Education. In fact, we had an executive session. And I do not know who of our colleagues who scooped or leaked our conversation to this media outlet. I have been a senator here for more than 10 years. And this is the first time that I encountered a scoop or a leakage. I do not know. I do not want to name names. This is a violation of our rules. And the majority floor leader will expound it later. Mr. President, we discussed lengthily for almost 2 hours the schedule, etc., of the budget of the Republic of the Philippines. We never touched or we never voted with regard to all the intelligence fund or confidential fund. In fact, we agreed unanimously to remove all the confidential and intelligence fund, not only that of the Office of the Vice President, including not only that of the Department of Education, but all security or civilian agencies na merong confidential and intelligence fund. Mr. President, nawala. I will just read. Sino mga pangalan? First on the list, Senator Robin Padilla, Christopher Bongo, Ramon Bong Revilla Jr., Ronald Bato de la Rosa, Jingo Estrada, Lito Lapid, Francis Tolentino, and Cynthia Villar. They are putting us in a bad light, and I condemn this. And I take offense on this. Nakalagay pa, Senator Pia Cayetano is said to be supportive of reinstating Duterte's confidential funds if she can justify the need for them. This is not true. And I hope Senator Pia Cayetano will agree with me. Just for a while, Mr. President, hinahanap pa ni Senator Robin yung mga nakasulat. Mahina ang wifi ng Senado. Mahina raw yung wifi. Oh, mahina na wifi. Ano ba tayo dito? Converge, PLDT, Secretary, DICT. Naku. Mr. President. Please proceed. Thank you, Mr. President. And if I may quote, Anis Cooper told this media outlet that Senators Sani Angara, Francis Escudero, Rafi Tulfo, Aquilino Pimentel III, and Risa Hontiveros are allegedly against the reinstatement of Duterte's secret allocation, which are lodged under the Office of the Vice President and the Department of Education. Mali-mali po itong report, Mr. President. And I think Senator Angara must not be included in this list. And among the offices, Duterte's allocation was part of the 1.2 billion in confidential funds that the House realigned to agencies focused on the West Philippine Sea.
Mr. President, tumayo po ako rito dahil masama po ang loob ko. I really felt insulted. And I think my other colleagues here also felt the same way, Mr. President. And Mr. President, I stand before you and I want to make this recommendation, maybe to talk to this media outlet or to summon this media outlet and ask them who among us violated our rules, who among us leaked what transpired in our executive session yesterday. That's all, Mr. President. Thank you, Senator Jinggoy. Before It is very unfortunate that this kind of incident happened within our midst. Number one, Mr. President, it creates distrust from among us 24 senators. Ibig sabihin, the next time around that we are going to have our caucus or executive session, hindi na ako basta-basta magsasalita. Baka mamaya, meron na naman maglilik sa media. So pangit po, 24 lang tayo dito na senador at hindi pa natin mapagkatiwalaan ang isa't isa natin, Mr. President. Number two, it tarnished the image of the Senate. 24 lang tayong hinalal ng buong Pilipinas at hindi pa natin mapagkatiwalaan ang isa sa atin na pwedeng nag-leak. If indeed, it was leaked by any member of the Senate. Kung ang nag-leak naman noon ay empleyado na nandoon sa loob, well, as a police officer, former police officer, Mr. President, I can vividly recall kung sinong nandoon sa loob. Dalawang staff ni Senator Angara. Mavic. Oh, Attorney Mavic. Attorney Mavic. At may isang kasama si Attorney Mavic na babae. So apat silang nalalaman ko na nandoon sa loob. Magprangkahan tayo dito. Dapat we have to made into account yung tao na responsable dito. Hindi lang na magsisend tayo ng stern warning sa kanila, kundi the damage has been done. Lumabas na yung balita niya, nasira na kung sinong dapat masira, but I don't care kung masira ang reputasyon ko. Ang sa akin lang, ma-preserve yung ating reputasyon as a Senate. Hindi po maganda yung hindi tayo magkakatiwalaan dito. 24 lang tayo, Mr. President. And the waiter staff, huwag mo kalimutan yung mga staff sa likod. Yung mga waiter din, yung nandun din sila. Isama natin sa investigasyon niya, Mr. President. So if the chamber wishes, I can ask Senator Nancy Binay, who is the chairperson of the Committee on Ethics, to look into this closely, if it is all right with the body. Yes, I support, Mr. President, I support the call of Senator Jingo Estrada that yung source nitong news na ito, if it is a politiscope, he has to be called before a hearing para malaman natin kung sinong source niya. At kung hindi siya magsabi ng totoo, I will be the first one to move for the citing in contempt of that media personnel, Mr. President. Ikulong natin yan kung ayaw magsabi ng totoo. Mr. President, this is not a laughing matter. This is serious. Filipino people are watching us right now. Sabihin nila, ganyan na pala Senado ngayon, hindi pa pagkatiwalaan. Sila lang nag-uusap, maglilik pa doon sa media. It's very dangerous, Mr. President. Very dangerous. Masyadong akong dismayado. Thank you, Mr. President. We agree with the gentleman from Davao. Alright, no? So ang na-leak po mga kaibigan, no? Ulitin ko lang kasi pinakita ko nga sa inyo kanina, di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, tingnan nyo eh. Ito po, ulitin po natin. Ayan po ang na-leak. Ayan o. Ayan po ang nag-leak. Ito, basahin natin o. Ayan o. Lakihan natin guys para makita nyo. Ayan po ang nag-leak. Yang sila Robin Padilla, Christopher Bongo, Ramon Bong Revilla Jr., Ronald Bato de la Rosa, Jingo Estrada, Lito Lapid, Francis Tolentino, Cynthia Villar. Itong mga senador na nabanggit po mga kaibigan sa politiko na na balita,
sila po yung mga ano guys, balak, no? Sila po yung may balak na ibalik po ang confidential funds ni VP Sara, no? Allegedly, no? Sila yung nakalagay sa balita. Ngayon, pinabulaanan po ni Bato, sila Jingoy Estrada at saka ni Bato, na wala pong ganong nangyari. Wala pong botohan, wala lahat. Ewan ko lang kung hindi rin nila alam kung bakit nag-leak yung pinag-uusapan nila, kasi meron naman talagang ano yan, may ano po, no, may tawag dito session, executive session. Ang executive session kasi mga kaibigan, confidential talaga yan. 'Di ba? Palagi niyo narinig yan sa mga hearing. Magta-time out muna sila or mag-suspend muna sila. The hearing is suspended. We will go to we will proceed to a executive session. Ibig sabihin yan, suspend muna, tapos pupunta muna sila doon sa executive session. Closed door po yun, guys. Sila lang doon. Siyempre, may mga abogado yan, no? Siyempre, may kasamang abogado yan. May isang secretary din diyan na parang nag-steno yata eh. Sabagay, wala naman yata ang steno na ngayon, no? Siya yung nag-aano ng minute, nagmi-minute ng meeting, no? Alam niyo na ibig sabihin ng minute, 'di ba? Yung gina-jot down lahat ng mga sinasabi or parang ginagawa nila, kinukuha po nila lahat ng mga nangyayaring usapan, no, doon sa loob ng executive session. Ang nangyari, mga kaibigan, nag-leak po ang executive session. Doon nagkaroon ng problema. Ang tinatanong ngayon ni Senator Bato tsaka ni Senator Jingoy Estrada, bakit po lumabas ang kanilang mga pangalan at lumabas po yung balita na silang siyam daw, siyam kasi ito no? 9 senators, allegedly, sila daw yung gustong ibalik or nagplano na ibalik ang confidential funds ng ating mahal na Vice President Sara Duterte. Yun po yun. Wala namang problema yan, no? Wala pong problema. Once again, wala pong problema yan. Gusto po natin yan. Ako, gusto ko yan, no? Ibalik. Pero guys, syempre, nag-leak eh. Ibig sabihin, meron pong gusto magsabotahe dito. Sabotage yan. Diba? Pero kung ako lang mag-iisip mayroon na po akong suspect dyan, mga kaibigan. Alam na natin kung sino suspect. Siyempre, nagsisiraan nga sila ngayon eh. Kasi siyempre, mga kaibigan, yung usapin kasi ng liquidation, guys, delikado kasi yan, no? Di ba sinabi na po ni Pangulong Duterte kanina sa kanyang gikan sa masa, no? Naalala niyo yung sinabi po ni Pangulong Digong, ni former President Digong? Ang sabi po ni President Digong, mga kaibigan, ang liquidation po ay delikado dahil madadamay ka talaga dyan. Kung wala pong mga resibo, wala mga audit, madadamay ka talaga at makukulong ka talaga dyan, sigurado yan. Mai-involve ka at siguradong makakasuhan ka talaga. Kaya po, tingnan mo, wala pong kumakasa, di ba? Tsaka wala pong kumbaga, ang Kamara ngayon, guys, nagkaisa sila. Oo. Di ba? At tingin ko lang, reaction ko lang to, no? Opinion ko lang naman, eh. Hindi naman ako na-confirm, no? Ang sa akin lang, guys, nagkaisa po yung Kamara para hindi matuloy ang resibo. Hindi matuloy ang audit. Yun ang sa akin. Sa Senado naman, gumawa din sila ng eksena ng ganito. Syempre, ganyan, no? Parang ginugulo din nila. Para, syempre, liquidation nga eh. Kasi ang liquidation, mga kaibigan, pag natuloy yan, guys, no? Pag natuloy ang liquidation, ipagpalagay na lang natin, no, na kakasapo lahat dyan. Marami pong makukulong dyan, guys. Marami makukulong ng 100 years. Grabe naman yan, Foodinet, 100 years. Okay, mga kaibigan, may nabanggit kasing pangalan kanina, di ba? Narinig nyo? May nabanggit na kanyang pangalan kanina eh. Sila si Hontiveros, ayan. Nabanggit kanina, di ba? Sila Rafi Tulfo, si Pimentel, kasama si Angara. Actually guys, si Angara hindi daw kasama doon. Ewan ko bakit nila isinama doon. Alam naman natin si Angara, di ba? Kung kanino yan kakampi. Pero inilagay siya doon. Parang, ewan ko bakit siya nilagay doon kila Hontiveros. Yung mga narinig nyo na pangalan, mga kaibigan, yun naman yung, sila naman daw yung, gustong-gustong tanggalan
ng confidential funds si Vice President Sara Duterte. Nag-leak din yan, guys. Nag-leak din. So, nakita nyo mga kaibigan kung paano po nila ginugulo ang usapan or ang issue. No? I mean, okay ako doon, no? Masaya ako doon kung talagang balak na ibalik ang confidential funds ni Sara Duterte. Okay ako doon. Pero mas gusto ko, wala na lang, no? Basta lahat wala po. Pati Office of the President, tanggalin na rin yan. Kasi napakalaki ng confidential funds ng Office of the President. Billion na, di ba? 10 billion pa ka. Gusto pa niya mag-add ng 9 billion this year, 2023. Napakalaki po ng confidential funds ng OP, no? Office of the President, na hindi naman na natin nalalaman kung saan niya ginastos. Baka ginastos siya sa pag-travel niya. Hindi natin alam yan. Wala resibo eh. Di ba? So, nakita niya na guys kung gaano po kasama gaano kasama kung nililihim nila sa atin lahat na hindi natin nalalaman. Wala pong transparency. So, ang conclusion dyan, ang mga tao po hindi na talaga maniniwala dyan. Unti-unti na po mawawala ang tiwala. Kasi nga, ayaw nila eh. Ayaw nilang humarap sa mga tao at magbilangan, no? Or mag-audit tayong lahat. Sa public, mag-audit sa public, ibig kong sabihin guys, sa lahat, no? Iharap nila sa public, audit, tulong-tulong tayo mag-audit. Di ba? Kasama po si Rapi Tulfo doon sa isang binanggit na pangalan, no? Na nag-leak din. Kasama sila doon. Sila yung gustong-gustong mawala ang confidential funds ni Vice President Sara Duterte. So, alright mga kaibigan, no? Dito po natin malalaman guys na talagang ang target lang talaga nila walang iba kundi si Vice President Sara Duterte. Kasi po kinasuhan na po guys. Kaninang umaga, nag-file na po sila ng case kay patungkol po ito dun sa sa confidential funds. Ito sila Barry Gutierrez, kakapal ng mga mukha, no? Ito po, pakita ko lang sa inyo guys para meron po tayong source. Ayan po guys, ayan Ayan sila, Ayan po yung nag-file, Pinakita pa nila, Proud na proud pa sila mga kaibigan, Ayan, Sino yung sa gitna? Si Attorney Barry, nasa gitna. Ayan, congratulations sa inyo, Nag-file pala kayo. Tingnan na lang natin kung yung final nyo na kaso, magpo-prosper yan. Bakit nag-file pa ng case? Hindi nyo ba alam? Ang kinalaban nyo isang vice president? Hindi naman kayo paniniwalaan ng Supreme Court yan eh. Kasi in-explain na yan eh. Ilang beses na in-explain yung confidential funds na yan. Nag-file pa rin ng case itong mga to. At isinama pa nila mga kaibigan si Bersamin. Sino pa yung sinama nila? Si Bersamin tsaka sa DBM, no? Yung budget natin, sinama nila. Ewan ko sa inyo. Kung ano nila mga naiisip nyo. Ayan meron pa nga silang guys eh. Ayan documents Kinasuhan na po nila si VP Sara. Ayan. Ito yung mga pangalan basahin natin Sino yung nag-file ng case? Ayan, si Christian Monsod Ibarra, sila si Gutierrez, ayan si Magno, Imelda, Nicholas, Katrina Monsod. Yan yung mga nag-file. Office of the Vice President as presented by Honorable Vice President Sara Z. Duterte, no? The Office of the Executive Secretary as presented by the Honorable Executive Secretary Lucas P. Bersamin. Si Bersamin kasama At saka itong sa Department of Budget and Management as presented by the Honorable Secretary Amina V. Pagandaman. Ayun, si Pagandaman, So yan po yung kinasuhan nila, guys. Ang galing, kakasuhan talaga. Grabe. Nakita niyo yung pattern, guys, na nangyayari ngayon yung araw na to. Isang araw lang yan, nangyari lahat yan. So, ginugulo talaga nila ang mga tao. Ako sa akin lang, ito, ewan ko lang kung napapansin nyo rin. Ginugulo po nila, guys, ang mundo natin, Nilalagyan nila ng mga issue na hindi naman siya issue. May mga tinatawag na mga irrelevant issues Katulad nito, pa-file ka ng case, alam naman nila na hindi po magpo-prosper yan. Alam nila yan, guys.
Itong kaso na yan, wala yan. Hindi yan magpo-prosper. Alam na ng Supreme Court yan na meron na pong mga sapat na dokumento ang Vice President na hindi mo na kailangan i-explain. Pero nag-file pa rin sila ng case kasi nga, ang target nga nila guys, siraan si VP Sara. Paikutin ang mga tao, guluhin tayong lahat. Siyempre, malilihis po ang issue, mapupunta po tayo dun sa ibang issue. Makakalimutan na po natin ang liquidation. O, di ba? Ganun lang kasimple yan guys, kung i-analyze nyo talaga. Siyempre, palagi po tayo nagre-research, no? Ano ko lang naman yan siyempre, opinion nga di ba? Pero, ganun po ang nangyayari. Kasi nga, number one, no? Para klaro po, ito pong final na case, wala po yan. Irrelevant yan. Kasi, ilang beses na in-explain yan. Ngayon, yung nangyari sa Kongreso, na kunwari, nagkaisa silang lahat, no? O, isa pa yan. Tapos sa Senado naman kanina, nagkaroon ng gulo. Dahil may nag-leak na executive session. Na-gets nyo na? So, pinaikot-ikot, parang gumagawa sila ng mga ibang eksena para ma-divert po ang ating atensyon at mawala na po tayo dun sa pag-o-audit. Kasi ang panawagan po ni Duterte kanina mga kaibigan, di ba? Napanood nyo naman? Di ba? Oh, liquidation, audit in public. Oh, ayan po. Audit in public. Napakaganda. Di ba? Audit in public. Yan ako gusto ko yan no? Audit in public no? Magandang ano yan Dito nga natin makikita kung gaano nga ba talaga kagamol ang siyam na senador na ito na talagang kinontra pa talaga ang budget ni Vice President Sara Duterte na kung titignan at pag-aaralan natin ay hindi sila nagpapasa ng kanilang mga audit at mas malaki pa ang kanilang ninanakaw kaysa sa ginagastos para sa taong bayan. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.